Kamusta kayo duga? Tara magingin muna Kwentong galaw, sige takasabag kahit sa bahay lang Sa gym man o sa sala, kaya-kaya basta't may gana Kamusta kayo duga? Sa'yo na may saysay, yeah! Mga kayugyugan, ito po ang inyong VPSBC at nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Mother Ignacia. Tayo pupunta ngayon kung sino ang ating bagong guest for today. Tara, samahan niyo ako. Hello mga kayugyugan! Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating Kamusta Kayugyugan? At alam nyo ba kung sino ngayon ang aking mai-interview for this afternoon? Siyempre, walang iba kundi si Coach Ace! Magandang gabi mga kayugyugan. By the way, ako nga pala si Coach Ace. I'm from Bulacan. And good evening, Ma'am SBC. Yes, magandang hapon din sa iyo, Coach Ace. Yes, ma'am. So nabanggit mo kanina taga Bulacan ka. Yes po, yes Saan sa po. Bulacan? Actually, Ma'am, I'm from May Kawayan. So, malapit lang po dito. Pero may kawayan, di ba katabi lang ng Valenzuela? Yeah. So halos parang isang ganun lang, isang tumbling lang, Metro Manila ka na. Yes, Ma'am. Yeah, Siguro pero mga doon ka ba yan, doon ka nakatira talaga yung mga family mo? Yes, Ma'am. Doon ka na rin nag-aral ng elementary, high school, Yes hanggang po, yes sa po. college ka. Wow! So parang napakaano mo na rin pala, no? Ang Bulacan kasi sobrang near talaga in Metro Manila. Yes po, yes po. So nung bang kabataan mo, doon ka na rin tumira, pati mga parents mo and even your relatives are also located in May Kawayan? Yeah. Actually, talagang tubong Bulacan po kami. Tubong Bulacan. So may mga dialect ba sa Bulacan? Parang wala, di ba? Or punto? Actually, Ma'am, yung mga bandang kalumpit, yun yung parang may parang alaes style. ganyan. Naku, parang ganyan ako. Minsan pag na-enjoy ako magsalita, nako mga kayugyugan, alam niyo na, mga taga Nueva Ecija, no? Diba? Ang Nueva Ecija, malapit na malapit sa Bulacan, Yeah. diba? Katabi Opo. lang yan. Kaya ayan. Parang ganun po, parang ganun. Diba? Parang ganun ba? Ano na nga ba gayon? Mga ganyan, parang o, ganyan diba? So, masarap talaga, especially pag nakakaharap ka ng mga kasama mo na same dialect mo, parang minsan nagiging natural ka na makipag-usap, right? Yes po. So, parang ikaw ba, nung kabataan mo, ano ba ginagawa ni Ace nung kabataan? Well, Ma'am, si Coach Ace nung kabataan niya, way back then, 20 years ago. So, simpleng bata lang, ganyan. Mahilig maglaro ng basketball. Siyempre, kabataan, way back then, uso nun, basketball, di kaya sipa, ganyan. Yes. Ay, naalala ko Yeah. yun, sipa. Naglalaro ka ba ng luksong baka? Parang ganun po, Ma'am. So, lahat ng street, Ma'am, laro, ganyan. Larong kalye. Larong Yan. kalye. Talaga, yung kabataan nyo at age nyo na yon, marunong pa rin kayo maglarong kalye. Pero alam ko, syempre, ang age natin medyo malayo-layo na rin. Yeah. Pero na-try mo maglaro ng parang mga, yung tansan, di ba? Yung gano'n? Yeah. Di ba? Yung mga Na-try ko tansan, na o po kaya yan yung before. parang rubber band na gano'n, or touching or something. Yes po. Na-try mo din pala siya. Yes po, kasi batang 90s tayo, Ma'am. So, definitely, lahat ng mga laro nun, nadaanan natin. Oo. Pero sumasayaw ka ba or may others, talent? Sa panaginip, Ma'am, sumayaw na ako. Pero ngayon, Pero parang kasi hindi yung kaya. kalikas ng katawan mo, para kang dancer eh. Hindi po eh. Matigas Hindi. pa po ako sa bulalo. Matigan sa bulalo. Yes po. Pero kumakanta. Kumakanta po minsan sa CR lang. Talaga? Sa Pero- video ka, hindi ka kumakanta? Hindi po. Talaga? Hindi mo kinakantahin yung mga girlfriends mo dati? Hindi rin po eh. So, hindi Baka mo sumakit lang yung tenga. So, hindi mo sila nadaan sa, anong tawag nila doon, yung harana. Harana. Hindi So, po. walang harana. Wala po. So, nung itay mo yun, sabi mo nga, naging basketball player ka. You tried already na maging isa kang varsity ng basketball? Di rin, Ma'am. Actually, hilig lang kasi nung elementary days, ganyan. Siyempre, yung mga kalaro mo, puro basketball ang hilig. Na-encourage ka rin, ganyan. Oo. Nahawa ka. Pero up to that, nung kailan ka nag-start na makita o mag-start na mag-gym or mag-exercise? Oh, good question, Ma'am. Kasi way back then, way back 15 or 17 years ago, na-encourage ako mag-workout through my brother. Kasi yung brother ko po dati, lahi kasi kami ng mga payat eh. So, meaning bully. Pag nakita kang payat, uy, para kang ting-ting no? Yeah. Parang ganun. Pero, Coach Ace, parang napapansin ko talaga sa mga kabataan ng mga lalaki. I'm sure nakaka-relate ang mga kayugyugan natin dyan. During the time ng mga younger age talaga, parang ang mga katawan
katawan niyo talaga is patpatin eh, no? Payat talaga. O dahil kaya sa kinakain or something? Depende, ma'am. Kasi way back then, nung panahon din namin, may mga malalaki. May malalaki din. Pero most of that, yun nga, since syempre, batak sa laro sa kalsada, ganyan, takbo. So, meaning to say, hindi naman ganun kalalaki. So, bilang lang yung malalaki. So parang yan, encourage ka ng kapatid mo dahil nga medyo patpatin kayo. Yes po. So parang kayong dalawa ba, naging body ba kayo para to do the fitness? Hindi rin, ma'am. Actually, siya yung nauna sa akin nung nakita ko yung katawan niya gumanda. So, kasi yung katawan niya, as in talagang parang mala Jimmy Neutron, ganun, yung payat yung katawan, malaki ulo. So, parang ganun yung lahi Laki namin. ulo. Yeah, kasi Okay. nga, parang na-highlight yung laki ng ulo sa payat ng katawan. Pero pang ilang kayo sa magkakapatid? Actually, I'm the youngest, ma'am. Youngest, pero ilang kayo mga siblings mo? Tatlo po kami, ma'am. Tatlo. Yes po. So puro kayo lalaki? Yes po, yes po. Wow, tatlo kayong lalaki. Siguro ang sakit-sakit ng ulo ng nanay ninyo sa Opo, inyo. medyo, Buhay pa medyo. ba yung mommy mo dyan? Yes po, yes po. Hi, mommy! Hi, ma. Nako, nanonood si mommy. Yan. So, ikaw naman yung pinakamabait na bunso. Sabi ng mama ko, Sabi ng mama mo, kasi love na love ka ng mommy mo. Opo. Anyway, so pero you started with that during your high school or nung nasa college ka na? actually, ma'am, first year college. After high school, ma'am, yun nga. Kasi way back then, nauuso na rin yung mga gym noon. Pero hindi naman ganun kaputok hindi katulad ngayon na as in Oo. talagang high school pa lang nag-workout na. Yeah. Even my son also Yeah. in high school na sasanay na sila sa gym. Pero nabanggit mo college ka na. Pero saan ka pala nag-aral ng college mo? Sa Valenzuela, ma'am, kasi actually, Bulacan, tawid ka lang. katabi lang. Sa jeep lang, Oo, Valenzuela na. Yeah. So, doon from the time, nung first year college ka, Yes po. na-engage ka na for the gym. Yes po, Oo. yes po. So, pero, papaano ka nag-start na gawin mong career ang isang pagiging gym instructor? Good question, ma'am. Kasi ang nangyari po nun, way back, once upon a time ago. Once upon a time, parang ang tagal, parang ang tanda mo na. Ha? Opo, Okay. Hindi naman ma'am kasi way back 12 years, 13 years ago. Yes, okay. So medyo matagal-tagal na rin. Meron kasing gym doon sa amin. Actually, bakal gym lang siya. Meron kasi ako naging kaibigan doon na bodybuilder. He's my actually my trainer. Then from that, umalis kasi siya doon sa gym na pinag-workoutan ko, ma'am. So ang naiwan, ako na lang. Tapos yung may-ari kasi, ma'am, nakitaan ako ng potential na, uy, pwede ka magturo kasi syempre yung knowledge doon sa trainer mo, na-absorb mo na. Gusto mo ba try mo magturo dito, ganyan? Sideline lang, ganyan na. What age you are that time? 31 na ako ngayon. So way back 18, ma'am. 18 years old. At Yeah. that 18 years old, kinausap ka na ng may-ari ng gym kung po pwede ka na magturo? Yes po, ma'am. Wow, Kasi okay. that time, medyo malaki na rin ako nun, ma'am. Malaki na. Siguro dahil, di ba, siguro dahil maganda yung shoulder mo or... Well, siguro, ma'am, maaari. So from there, what do you feel when they asked you na maging isa kang instructor? Hindi ka ba parang naliit sa sarili mo na parang, natakot ako na baka hindi ko kakayanin, baka hindi pa ako ready for that? Hindi naman, ma'am, nung una. Kasi knowing the environment nung nasa gym, kilala ko naman halos kasi doon naman ako nag-start. So, definitely, hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman. Pero you're doing that as the time na nag-aaral ka pa. I'm sure you're Yeah. still on the college pa rin. So, Yeah. how you manage it na nagtuturo ka, nagiging coach ka, at the same time, you are also studying? Well, ma'am, kasi it's more on naman po, ma'am, time management naman. After school, tapos sa gym. Tapos from that, hanggang gabi na yun, ma'am. Wala kang barkada? Meron, ma'am, pero I used to, manage my time talaga that time. So, Kasi- napaka-importante talaga mga kayugyugan Yeah. na pag may mga bagay ka talaga na gusto mong gawin sa buhay mo, diba? Kailangan talaga manage time. And same thing like Coach Ace na ginagawa niya. He's working as a gym instructor, Yes po, yes. coach, at the same time, nag-aaral siya ng college. And I'm sure marami tayong mga kayugyugan na nakaka-relate sa buhay ni Coach Ace na they tried also na maging parang, ang tawag doon, parang working student, diba? Yes po, yes po. Pero hindi ka ba nahirapan or na-enjoy mo din ba yung pagiging working student? Well, ma'am, sa part ko, ma'am, kasi parang passion ko siya eh. So, definitely hindi ko naramdaman yung pagod kasi hilig ko eh. So, nag-e-enjoy lang ako. Na-enjoy. At the same time, may pera ka. Yes, ma'am. Pero that time, syempre, bakal gym. Konti Hindi lang naman yan. masyadong malaki yun. Oo. Yeah. Pero kahit na paano, meron kang Allowance pambili ng man soft lang. drinks, Yeah. pambili man lang ng mga gusto mong Soya, kainin. ganyan, amino, yung mga time na yun. Pero hindi ka pa pinagalitan ng mami mo kasi syempre parang kung ako kaya mami mo, tapos yung anak ko nakita ko nagtuturo na ganyan, hindi ba naging issue sa inyo ni mami
na nagtatrabaho ka at instead na nagpo-focus ka sa pag-aaral? Well, ma'am, hindi naman, ma'am. Kasi on the other side of the coin, hindi ko naman pinabayaan yung studies ko. Wow. So, balance lang talaga. Balance lang talaga. And you explained that properly kay mommy kung bakit mo kailangan gawin siya. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. yun na naman na maganda kasi the parents also supported you Yeah. sa gusto mong mangyari. Kasi kahit na sabihin mo na gusto mo yung isang ginagawa mo, pag wala kang suporta sa mga magulang, para ang hirap, Yes, ma'am. Paano Para mo siya madi-discourage gagawin? ka, ma'am. Oo, so from then, dire-diretso ka nang nagturo. Yes, ma'am. Tapos, from that, meron kasing akong kaibigan na trainer sa abroad. He asked me na, gusto mo, bro, mag-try sa Golds? Kasi way back then, 2000, if I'm not mistaken, mga 2015. May hiring dito, ma'am, sa somewhere in Timog, ganyan. Naghahanap sila ng trainer. Trainer. So, yeah. from that, trinay ko mag-apply. Okay. So, and then, the rest is history naman. Okay. Pero syempre, bago ka naging isang instructor sa gym o Gold's Gym. Hello, Gold's Gym. Baka naman. Baka naman. Baka naman, boss. Yan. O, so, Boss. baka naman. Yan. Okay, Ulit, pag-jacket ka dyan, boss, ha? yeah. So parang, di ba, nung time na yon, meron ka bang mga trainings na inatinan para syempre kailangan ma-hype din ang iyong learnings about being isang coach? Yes, ma'am. Actually, ma'am, totoo po yun, ma'am. Kasi pag pumasok ka sa, yun nga, like I said, yung mga high-end gym or yung mga first-class gym, like for example, pwede ko ba i-mention, ma'am? Yeah, yung mga kaparis ng mga Yung mga, goals, let's say, Fitness First, Yes. Slimmers World, yan, Gold's Gym or Anytime Fitness. So, talagang, they see to it na yung mga trainers nila, certified trainers, they go for seminars, ganyan, they attend mga different classes para at least well-equipped sila sa knowledge. Yeah, so you're also encounter or you also undergo with that kind of Yeah. trainings din. Yeah, kasi napaka-importante talaga mga kayugyugan na kung talagang gusto mo na mapunta ka sa ganitong klase ng industry natin Yes, po. na nasa fitness ka, napaka-importante na ikaw ay merong proper training. Exactly, Diba? ma'am. Yung proper training na yan, hindi yan dahil sasabihin mo sa sarili mo, magaling na ako. Opo, yan. O ikaw ay isang may maganda ka ng katawan Tama dahil po. matagal ka nang nag-gym. Pero kung gusto mo siyang maging isang career Tama po at yan. maging isang professional, you should really have a very good license. Tama Right? po yan, ma'am. Tama. Oo. Kasi learning is never stop. Exactly, ma'am. Even gaano ka nakataas, dapat patuloy ka pa rin nag-aaral. And I'm sure, Yes, ma'am. even now, sir, na nag-aaral ka or matagal ka na rin gym instructor, Yes, you still continue doing learnings pa rin, right? Yes, ma'am. Actually, ma'am, this year, I'm planning to add more certificates pa kasi yun nga, like I said, ma'am, mentality ko kasi most of, ma'am, sharpening the saw palagi. So, Yeah. para at least di ka pumupurol. That's right. So, alam nyo na mga kayugyugan, whatever you're doing, training is very, very important, right? Yes po. So, parang from that time, talagang papaano mo rin, so from training mo, even nutrition, talagang pinag-aaralan, right? Yes po. Basic nutrition, ma'am, but not yung katulad nung sa mga nutritionist na sophisticated. Well, pwede kami mag-suggest, pero hindi kami pwede mag-prescribe. So, magkaiba po yun, ma'am. Yes, magkaiba yun. Pero kasi napaka-importante, tayo na nasa fitness or nasa parang ganito klaseng working natin, Yeah. napaka-importante na may basic knowledge tayo about Exactly. the nutrition, right? Totoo yan. Kasi sabi nga nila, ang nutrition ay 80% Yeah. and only fitness or exercise is only 20%. So, kailangan talaga very, kumbaga clear tayo kung ano yung mga gusto nating kumbaga i-share sa ating mga estudyante, diba? Yes po. And ano ba yung trophy mo bilang isang fitness coach? Well, ma'am, para sa akin ang trophy ko, ma'am, yung makita ko yung fitness goal ng mga clients ko, ma'am, nare-reach nila. So, sa akin, ma'am, awarded na ako nun. Overwhelmed na ako nun pag na-achieve na nila yung goal nila. So, para sa akin, ma'am, mission clear pag gano'n. Papaano natin masasabi na na-meet mo yung goal at papaano nila mamimit yung goal na yun? Well, ma'am, number one, you have to be consistent. Kasi, yun nga, ma'am, consistency is the key. Consistency is the key. Yeah. Okay? So, yun, from that, syempre, dapat motivated ka rin palagi. Yes. Ganun, ma'am. Oo, napaka-importante na motivated ka. Parang sa akin, Coach Ace, no, napaka-importante na you set the goal. Yeah. Parang ganun. Parang, okay, I'm already 65 kilos for now or 75 kilos for now. I want in 3 months to make it 55. So parang you're giving yourself in 3 months na mag-lose ako ng 10 kilos, Yeah, right? nagse-set ka ng deadline. Yeah, you set your deadline to yourself, you set a goal, and then dapat determination, tama ka, determination na dapat magawa mo at maging focus ka dun sa
goal mo. Exactly. Kaya, and beside from that, kailangan, ano ka rin, di ba? Yung bang, beside from determination, yung sabi mo, consistent ka. So, Well, ibig- driven, ma'am. Oo, driven ka. Kailangan everyday. Pag sinabing everyday, sabi ng coach, ganito ginagawa mo, dapat susundin mo, Yeah, no? ma'am. So, cooperation talaga, ma'am. Hindi pwedeng, kunwari, trainer lang yung from the training itself. After that, hindi mo nagagawin yung part mo. Basically, ma'am, like you said, ma'am, tama po yung sinabi nyo kanina. So, 80% of your 80% of your fitness goal comes from proper nutrition, then 20% from the workout per se. So, definitely, after nung training, so, lahat talaga ng work, ma'am, nasa client na. So, Nasa client talaga. Exactly. Pero sir, paano pala Coach Ace na kunyari ako, nakaset ako ng ganyan, tapos hindi ako pumapasok, hindi ako nag-attend. Eh di ba, meron nga kayong goal. How do you manage yung mga ganong klaseng mga estudyante mo? Well, ma'am, may mga ganun talagang scenario. Like, for example, siguro, depende sa, ma'am, baka busy sa trabaho, natambakan ng kung anong workload man o whatsoever. Pero from that, pag nakakita naman kami ng butas na kunwari, sir, ma'am, pwede na ba tayo sa ganitong araw? I see to it, ma'am, na yung session namin na yun, pukukan talaga. Pupukan mo. So parang ikaw talagang, are you also trying to call din yung clients Yeah, mo yeah, to yeah. follow up with them, sir, Yeah. yung goal natin? Yeah. So yung napaka-importante talaga bilang isang coach, talagang meron tayong pag-aalaga. At yung pag-aalaga na yun, parte yun na kailangan natin i-remind ang ating mga students, Yes, diba, tama. Coach Ace? Nako, maraming salamat, Coach Ace. Napakaganda talaga ng ating conversation. I'm sure to mga kayugyugan ko, madami na naman kayong matutunan. Determination, consistency, diba? Napaka-importante, set the goal kung meron kang gusto. Kaya yung mga gusto magpapayat dyan, andito lang si Coach Ace, diba? Hindi lang gwapo, ganda pa ng katawan at talagang aalagaan kayo. So, of course, Coach Ace, gusto ko naman siguro makita naman. Para bang saan ka ba expert sa strengthening and conditioning as I remember, diba? Yes po, yes po, Oo, yes po. baka naman gusto natin bigyan ng sample lang ating mga kayugyugan dyan. Sa'yo ba yan, ma'am? Sa'yo ba yan? Yeah, ikaw, kung Ay, di gusto ba? mo, sa'yo tayong dalawa. Di pa. Sige, sample lang natin sila. Tara. Let's go, ma'am. Ayan, Coach Ace, ito bang exercise natin, ang tawag natin dito? For our first exercise, ma'am, so we will be doing thruster or yung tinatawag nilang squat press. So, Squat press. yeah. For this exercise, ma'am, so ganito lang po yung configuration niya. So, from here, so dapat yung stance natin, ma'am, shoulder width, then you go down first, then once you go up, press the barbell up. Okay. So, target muscle natin to most likely, ma'am, shoulder muscle, quads, and core at the same time. So, meaning compound exercise. Compound. So, yeah, 2 to 3 exercises 2 to 3. yung... So, how 2 to many 3 muscles yung, or more than Anong that. dyang muscles ang na? So, most likely, ma'am, quads mo. Then, once you go Kasi up... pag gumanon ka, Yeah. eto, Yeah, quads. pati yung glutes Yeah. mo ba? Okay. Exactly, ma'am. Then, once you go up, shoulder muscle mo naman, rotator cuff mo naman po. Okay, so kailangan ganyan, tapos From up, here, ma'am, so it goes like this. Squat Okay. down, then press up. press up, Yeah. tapos down. Make sure, ma'am, overhead. Overhead. Yeah. Yan. Tapos ganon. Yes po. okay. Sige, sample mo na. Akala ko, ma'am, hindi pala. May sample. akala mo ako, hindi ikaw magpapakita sa ating mga kayugyugan. So, ilang okay. mga may repetitions So, tayo? for the repetition, so we 3. will do this for 3 to 4 sets of 8 to 12 reps po. Okay. So, from here, it goes like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Okay, there you go. 12. Wow, 12. Kaya ko ba? Yes, ma'am, kaya Baka niyo po may yan. hirapan ako hindi ko kayanin di po, to di po. So, kunin ko siya ganyan. Yeah. From Okay, that, so from ganyan, and from then, here, ma'am. Yeah, goes like and then this. up. No, from here, ma'am. Yeah, it goes all the way down, then press up. Yeah, 1. 2, Yeah, good. 3, 4. 5. Overhead, ma'am. 6, ang bigat! 7. Ilang kilo ba to? 8. Pagkakang yan, ma'am. Baka 9. mga hindi na ako makapag-drive. 10. 2 more reps. 11. 1 more. And done. There you go. Oh my God! Oh my God! Hindi na naman ako makapag-drive nito. Thank you so much. Good job, ma'am. Actually, Good job, ma'am. napakaganda nitong Yes, ma'am. aming segment na to dahil binibigyan na naman ako ng panibagong pagkakataon na makapag-exercise. Yes, ma'am. So, maraming salamat, Coach Ace. At I'm sure, marami na naman tayong matutunan. Kung wala tayong barbell, So, barbell ba tawag dito? yeah, barbell yan, ma'am. Okay. So, kung wala... Tingin ako. Oh my gosh. So, Okay, and- after natin mag-barbell, ano yung pwede natin kung wala tayong ganito? How are we able to, okay, ma'am, yung pang-alternate, ma'am. Good alternate question, natin na exercise. Yeah. So, kung wala naman po tayong barbell sa bahay, ma'am, we can, ma'am, provide bottled waters. Mm-hmm. For example, ma'am, yung 1 liter bottled water. A pair of that, ma'am. Then on that,
Same Ganyan lang, configuration lang, ganun yeah. din. Then from that, press Okay, up. up. So, parehas lang ng configuration, ma'am. Okay. Iba lang siya ng, ma'am, ng load. Oo, so instead of hawak mo barbell na ganyan, Yeah. meron kang dalawa Yeah. na hawak. Pwede po. Okay. Kung medyo magaang yan, ma'am, you can do 2 pills of 1 gallon of water. Tama. Yeah, it will serve as your dumbbell po. Oo, gallon of water. O pwede rin naman yung mga spare na mga bottle Yes po, natin. exactly, Lagyan natin ng buhangin Pwede para po. may additional weight, Pwede diba? Tsaka even, siguro kahit wala kang hawak, as long as nag-squat ka, Yeah. kasi it also help your glutes, Glutes. diba? And even Exactly, your ma'am. legs Yes po. when you're doing like this, diba? So Yeah. parang, ang kagandahan lang talaga, diba? Correct me if I'm wrong, Coach Ace, when Yes po. meron tayong hawak, at least when we raise our hand, dito yung mga muscles mo Yeah. dito, no? Tama po, nai-hit din po siya at the same nila. time. Oo. Yun ang gusto ko eh. Magkaroon ako ano pa yung shoulder ko. Pero wala na. Ito na talaga yun. Kailangan ko lang bumalik sa gym ulit. Yan. Naku, maraming salamat. And I'm sure yung ating mga kayag-yugang marami na naman kayong natutunan this afternoon. Ay nako, Coach Ace, grabe napagod ako doon nasira yata yung aking diet, pero magugutom ako mamaya, kakain ako after this one. Pero napakasarap ng exercise namin, and I'm sure ang ating mga kayugyugan dyan, marami na naman kayong natutunan dito sa ating episode, diba? So Coach Ace, maraming Thank you, ma'am, for salamat. having me on your show, ma'am, sir. Oo, Salamat po. maraming salamat. Sana nag-enjoy ka sa ating interview. Yes po, yes And po. baka meron ka mga gustong kamustahin dyan o kaya i-promote. You can... Sige po. Salamat po pala sa mga kayugyugan natin dyan, sa mga viewers, sa family ko, sa mother ko, artista na ako, de joke lang. Sa mga friends ko, sa colleagues ko sa fitness industry, yung mga, not to mention anything, yun na lang. Have a good day, guys, yun. Yes, thank you so much, Coach Ace. And then, baka gusto mo namang i-promote ang inyong Facebook para just in case na gusto kanilang puntahan at saan kanila pwedeng puntahan. Baka ang cellphone number mo, wala bang magsiselos kapag may tumawag sa'yo? Depende po. Depende daw. Sige, you can share it to them. Okay, ma'am. Samantalayin ko na po itong opportunity na to. Kung kailangan nyo ng fitness instructor or yun nga, personal trainer, you can reach me on my Facebook account, that is Ace Rubio. So, makikita nyo yung profile doon na, ewan ko, pogi daw, sabi nila. Yun, IG, Coach Ace, .ph, then Cellphone number mo. Number, Yeah? 0965-820-6571. So, thank you so much po. Yes, nako mga girls, alam niyo na, para sa inyo yan, kaya tinanong ko kay Coach Ace yan. So, sampa kayo, tawagan niyo na si Coach Ace at siya na ang magiging yung personal trainer kung gusto niyo maging maganda ang inyong katawan. So anyway, Coach Ace, maraming Thank you po, ma'am. salamat sa Thank you iyo. po, ma'am. Yes. So kayo ba, mga kayugyugan, ay merong katanungan o kaya naman ay minsan may alinlangan? Ito ang inyong VP SBC na nagsasabing, kamusta kayugyugan? Kamusta kayo ka? Tara magingin muna. Kwentong galaw, sige makasabag kahit sa bahay lang, sa gym ano sa sala, kaya-kaya basta't may gana. Kamusta kayo guys? Sa'yo na may saysay, yeah!